Malamig na suminghal si Ruan Zimao. Bagamat tinayanig ang kanyang kalooban nang may tulak siya pabalik. Ang pag-asa ng kalaban sa kakaibang lakas para maglakas loob na harangin ang kanyang espada gamit lamang ang hubad na katawan ay sukdulang kay abangan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nanigas, at marahas na nanliit ang kanyang mga balintataw. Dahil sa mismong sandaling ito, isang malulutong na lag-utok ang tumunog mula sa kanyang banal na espada, na agad na duraj ng pira-piraso. Isang masamang kutob ang sumibol sa kanyang puso, na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Iniunat ni Luo Qingyan ang kanyang braso at sumunggab, habang lumilitaw sa kanyang kamay ang Desolate God Bright Moon Spear habang tahimik siyang nakatayo, at muling nagsalita, talaga bang nagpa siya kang huwag munang magpahinga? Kung ganoon, hindi na ako magtitimpi pa. Paano naging posible ito? Ang buong bulwagan ay labis na namangha. Ang pagtatagpo ay tila isang tabla, ngunit sa matalas na paningin ni Ruan Hangyo, natural niyang nakita ang katotohanan. Hindi ginamit ni Luo Qingyan ang kanyang buong lakas sa hampas ng palad na yun, samantalang ibinuhos naman ni Ruan Zimao ang lahat. Bagamat bahagyang dahil ito sa naubos na origin energy ni Ruan Zimao, ang kalaban ay isa lamang 8-star martial venerate, paano magkakaroon ng ganoon kalaking agwat? Tumingin siya kay Li Yunxiao. Isa na namang halimaw na tulad niya ang aktwal na lumitaw. Si Li Yunxiao ay nagpakita rin ng gulat na ekspresyon. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, ang lakas ni Luo Qingyan ay tila dumaan sa isang pagbabagong yayanig sa lupa at langit. Yumuko si Luo Qingyan paarap at sumugod, habang paalang na winawasiwas ang hawakan ng kanyang sibat. Sa gulat, nagmamadaling ipinatawag ni Ruan Zimao ang Heavenly Wave Mirror, na agad nagpalitaw ng isang ilusyon. Habang ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho sa loob nito. Gamit ang Heavenly Wave Mirror, ang kanyang tsansang manalo ay nanatiling napakataas. Mula sa loob ng Illusion Array, ang boses ni Ruan Zimao ay umalingaw mula sa hindi matukoy na direksyon, kalakip ang isang mapangutsyang tawa. Sa loob ng aking Heavenly Wave Illusion Array, hindi mo man lang mahahawakan ang aking anino, lalo na ang labanan ako. Isang espada ang haati sa kalangitan. Bahagyang gumalaw ang anyo ni Luo Qingyan habang bigla niyang ikiniling ang kanyang katawan upang ilagan ang tag-ang iyon ng espada. Habang nagtatakang nagwika, ang magawa pa ring ilabas ang tirang ito ng walang espada, nakamamangha. Sa isang marahang tapik ng kanyang kanang kamay, isang sinaunang kapangyarihan ang biglang sumabog mula sa hawakan ng sibat, na nag-anyo bilang isang dambuhalang anino ng dragon. Pinahit ang sibat sa kanyang kamay, ang napakalaking anino ng dragon ay agad pumailanglang sa langit. Nagiging mga alon ng presyon ng origin energy na dumiretso sa malabong anino sa loob ng illusion array. Ano? Paano niya nalaman ang kinaroroonan ko? Sa pagkakataong ito, si Ruan Zimao ay lubusang natulala. Sa sandaling ito, wala na siyang oras para umilag bago direktang bumangga ang anino ng dragon sa kanyang katawan, na agad dumurog sa parehong momentum ng kanyang espada at sa illusion array. Zimao, namutla si Ruan Hangyo sa takot, batid na may masamang nangyari. Anong nangyari? Noon lamang napatitig sa pagkalito ang mga tao sa ibaba ng entablado, na nakatutok ng maigi sa arena. Wala ni isa sa kanila ang malinaw na nakakita sa nangyari. Ang nakita lamang nila ay isang daang winasak ng diretso sa illusion array, na naglantad sa marahas na nangingisay na anyo ni Ruan Zimao. Kawalang pag-asa ang pumuno sa kanyang mga mata. Kung alam lamang niyang ito ang kahihinatnan, ang pagsang-ayon sa kondisyon kanina ay mas mainam sana, sa kasamaang palad, walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Dugo ang walang kontrol na umubo mula sa bibig ni Ruan Zimao habang tuluyan siyang bumagsak sa lupa nang may malakas na kalabog, na wala man lang lakas upang tumayo. Karaniwang inihayag ni Jiang Bili, panalo si Luo Qingyan. Mayroon pa bang nagnanais humamon? Isang matinding kaguluhan ang sumiklab sa entablado ng arena. Kung sa bagay, ang cultivation ni Luo Qingyan na 8-star martial venerate ay malinaw na nakikita. Dahil iilan lamang ang malinaw na nakakita kung paano natalo si Ruan Zimao, medyo marami ang muling nangatang makipaglaban. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa Red Moon City ay naging madilim. Tinanong ni Jiang Soren si Li Yunxiao, kilala mo itong si Luo Qingyan, anong uri siya ng tao? Ngumiti si Li Yunxiao at sumagot, maayos naman ang kanyang pagkatao. Siguradong hindi siya may kukumpara sa akin,
ngunit di hamak na mas mabuti siya kaysa sa karamihan. Gayunpaman, nagdududa akong naparito siya upang maging manugang ng Red Moon City. Malamang na narito siya para sa Dragon's Secret Treasure. Nagdilim ang mukha ni Ning Qiwei habang malamig na sinabi, kung mananalo siya sa paligsahan, pumayag man siya o hindi ay wala na sa kanyang mga kamay. Biglang nagtipo ng may itim na ulap habang ang buong kalangitan ay naging madilim at makulimlim. Isang malupit at mapaniil na kapangyarihan ang namuo sa itaas ng martial arena. Isang nakapangingilabot na boses ang bumaba, na nagsasabing, Luo Qingyan, ha? Matagal nang hindi nagkita, malaki-laki na pala ang iyong naging pagsulong. Sa gitna ng may itim na ulap, kumidlat na may malabong anyo ng mga nakapulupot na dragon at nakadukwang na tigre habang ang anyo ng isang lalaki ay dahan-daang nabubuo, na bumababa sa bawat ulap na may kakaiba at humahalaklak na tawa. Hihihi, naghahanap ka rin ba ng mga dragon secret treasure sa paligid? Hey, sayang naman, gusto ko ang balbas ng dragon na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Jiang Bili at sumigaw, taga saan ka galing? Bahagyang suminghal ang lalaki, binabawi ang mga kababalaghan sa kanyang paligid habang buong pagmamalaking sinabi, Ron Siang ng North Sea. Nang marinig ang apat na salitang yon, napuno ng walang katapusang pagkamangha ang karamihan, na tila hindi pa narinig ang pangalang iyon kailanman. Ilan lamang sa mga nakatatanda sa martial path ang sabay-sabay na nagbago ang kulay ng mukha, na agad na pagtanto ang kahulugan sa likod nito. Nanliit ang mga balintataw ni Li Yunxiao habang naisip sa sarili na masama ang takbo ng mga pangyayari. Guang, Qin, Shan, Ron, ang mga maharlikang pamilya ng apat na karagatan. Ang Xiangzi na ito ay minsan ang lumitaw sa Songyiyang City. Isa nga talaga siyang maharlika ng North Sea. Ang paglitaw niya rito ay tiyak na para sa Dragon's Secret Treasure. Batay sa lakas na ipinakita niya sa Songyiyang City, si Luo Qingyan ay talagang hindi niya kapantay. Naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Soren habang dahan-dahan siyang nagsalita, isa palang iginagalang na panauhin ng Sea Race. Isang napakalaking karangalan ang biyayaan ng aming Red Moon City ng iyong presensya. Hahaha, ang mas kagalang-galang na bagay ay susunod pa. Mayabang na tumawa si Ron Siang, malapit ka nang maging biyenan ko. Gayunpaman, bilang dakilang City Master ng Red Moon City, mayroon kang ang mga kwalifikasyon. Ano, ang Sea Race? Narito ba siya upang sumali sa martial tournament? Niloloko mo ba ako? Ang Sea Race makikipagkumpetensya sa isang paligsahan ng tao. Hindi ba purong kabaliwan ito? Matinding pagtutol ang sumabog kahit saan habang marami ang nagsimulang sumigaw, lumayas ka. Agad na lumaganap ang puot sa buong kapaligiran. Biglang naningkit ang mga mata ni Ron Siang habang nakatingin sa isang sulok ng mga kinauupuan ng mga manunood, at nagulat na nagsabi, Li Yunxiao, narito ka rin pala. Sina Ning Qiwei, Jiang Soren, at Ruan Hangyo ay pare-parehong tumingin kay Li Yunxiao nang may kakaibang mga ekspresyon, bakit kaya kilala niya ang bawat kakatwang nilalang doon? Tunay nga, ang mga magkakauri ay nagsasama-sama. Bahagyang ngumiti si Li Yunxiao at nagsabi, Xiangzi, talagang madalas mag-cruise ang landas ng magkakaaway, hindi ba? Ngumiti si Jiang Soren at nagsabi, batang kaibigan, bilang maharlika ng North Sea, malugod kang tinatanggap na bumisita sa Red Moon City upang uminom ng tsaa at humanga sa buwan. Ngunit patungkol sa martial tournament upang pumili ng mapapangasawa, magkaiba ang ating dalawang lahi. Hindi ito maaaring ituring na laro ng bata. Ang Luo Qingyan na yan sa harap mo ay halos kalahating tao, kalahating demonyo. Kung hindi maaaring magpakasal ang magkaibang lahi, malinaw ba yung sinabi sa inyong pandaigdigang anunsyo ng martial tournament? Naglakbay ako ng 10,000 milya mula sa North Sea, para lamang sabihin mo na hindi tayo maaaring magpakasal, pinaglalaroan mo ba ang aking Sea Race? Ang ekspresyon ni Ron Siang ay naging malamig at lalong naging mabagsik sa bandang huli, habang ang mga alon ng nakapangingilabot na aura ay sumisingaw mula sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Soren. Ang pariralang pinaglalaroan ng Sea Race ay may mabigat na timbang, at galing ito sa isang maharlika ng North Sea, kaya nangangailangan ito ng maingat na pagsasaalang-alang. Noon, ginalit sila ni Go Feiyang, na nagtulak sa pinagsamang pinuno ng apat na karagatan na pamunuan ang mga tao patungo sa Sacred Zone upang humingi ng katarungan, ngunit isinara lamang ng Sacred Zone ang mga pintuan nito,
nagkunwaring walang alam at tumangging lumabas. Sa lahat ng mga taong ito, hindi kailanman tunay na naunawaan ng sangkatauhan ang pinagsamang lakas ng Sea Race, maging ang Sacred Zone ay umiwas sa labanan noon. Si Jiang Soren ay likas na maingat at mapagmatsyag, na tumatangging balewalain ang lantad na tunggalian. Ngunit walang pakialam si Ning Qiwei sa gayong mga pag-aalinlangan, at nangungutyang sinabi, nakakatawa naman. Ang aking Red Moon City ang naglabas ng anunsyo sa buong mundo. Ang pinal na pagpapaliwanag ay natural na nakasalalay sa amin. Sino mang nais naming sumali ay maaaring sumali, at sino mang ayaw namin ay lumayas. Para naman sa iyo, umalis ka agad, baka sabihin mong hindi ko binigyan ng mukha ang iyong Sea Race. Hindi siya pinansin ni Ron Xiang, at malamig na nangutya, City Master, kung gusto mo akong umalis, ibigay mo ang balbas ng dragon at si Li Yunxiao, at aalis ako ng walang imik. Nagdilim ang mukha ni Li Yunxiao habang sumagot, anong kinalaman ng bagay na ito sa akin? Ipinahayag ni Jiang Soren, si Li Yunxiao ay isang iginagalang na panauhin ng aking Red Moon City, at ang Dragon Secret Treasure ay dot ng aking anak. Nang walang anumang dahilan, ang gayong mga kondisyon ay imposibleng sang-ayunan. Malamig na sinabi ni Ron Xiang, anuman ang mangyari, makukuha ko ang balbas ng dragon na ito ngayon. Kung kayong mga tao ay may kahit kititing pangtapang na natitira, hayaan ninyo akong sumali sa paligsahan, kung hindi. Itinaas niya ang kanyang hinlalato at itinuro pababa ng may panghahamak, habang nangungutya, kayo ay walang iba kundi isang lahi ng mga duwag, ha. Nagalit ang mga tao, at umapaw ang kanilang galit habang patuloy na sumabog ang mga sigawan. Lintik, isang hamak na halimaw sa tubig ang naglakas loob na pagnasaan ang aming magandang binibini. Duwag ang nanay mo, bumalik ka sa karagatan at yakapin mo ang iyong mga seal. Lahat ng uri ng sumpa ang umalingaw-ngaw, na puno ng matalas na pangungutya. Isa lamang itong laban, ano bang mahirap doon? Habang nagtatalo pa ang lahat, paalang na iniwasiwas ni Luo Qingyan ang kanyang mahabang sibat, at malamig na nagsalita, bakit kailangang mag-abala sa napakaraming patakaran? Mas mabuting hayaan na lamang ninyo akong bugbugin siya sa lupa upang matapos na ito. Ha, anong tapang, gusto ko yan. Nangutya si Ron Xiang, tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang isang basurang tulad mo. Halika, tirahin mo ako gamit ang lahat ng mayroon ka. At tingnan natin kung gaano kalaki ang iyong naging pagsulong. Nang walang sabi-sabi pa, itinulak ni Luo Qingyan ang kanyang sibat pasulong sa hangin. Nagningges ang gininto ang liwanag sa hawakan ng sibat, na nagpakita ng 5 gintong tadpole glyph. Maha Ancient Script. Sa pagkakataong ito, maging si Li Yunxiao ay napaigtad sa gulat, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pagkamangha. Sandaling nanigas si Ron Xiang, habang isang patak ng malamig na pawis ang gamulong sa kanyang noo. Ang kapangyarihan ng saksak na ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Isinantabi ang kanyang planong lumaban ng walang armas, inilabas niya ang sarili niyang sibat pandigma habang ang dalawang puwersa ay marahas na nagbanggaan. Nang makita ito, mapangutyang ngumisi si Luo Qingyan, anong problema? Hindi ba't sinabi mo sa akin na tirahin ka gamit ang lahat ng mayroon ako? Pinipigilan ng kanyang galit, nagulat na nagtanong si Ron Xiang, anong sandata ang hawak mo sa iyong kamay? Ang aking Rahu Spear ay hinubog mula sa isang Dragon Secret Treasure, ngunit ang kapangyarihan ng sibat pandigma sa iyong kamay ay tila higit pa sa akin. Agad siyang napabulala sa isang sakim na tawa, eksaktong kailangan ko. Isang napakalakas na pagsabog ang sumabog, na nagpatalsik sa kanilang dalawa pabalik. Nangutya si Luo Qingyan, ang isang banal na sibat ay mayroong sariling Panginoon, anong kwalifikasyon mayroon ka? Naramdaman ni Jiang Soren na sumasakit ang kanyang ulo, ngunit dahil nagsimula na ang laban, tahimik na lamang siyang nagmasid para sa mga pagbabago. Ano man ang mangyari, hindi maaaring hayaang umalis si Ron Xiang ng matagumpay, kundi ang Red Moon City ay magiging katatawanan. Nabalitaan kong nakakuha ka rin ng medyo maraming Dragon Secret Treasure. Nakatipid yun sa akin sa abala ng paghahanap sa mga ito ng isa-isa. Isang sinauna at walang hanggang aura ang umikot sa paligid ni Luo Qingyan habang ang kanyang katawan ay nagsimulang sumailalim sa demonisasyon, na naglantad sa anyo ng isang demonyong dragon. Isinantabi ni Ron Xiang ang kanyang panghahamak at malamig na suminghal. Bagamat di parehong katawan ng dragon, sa harap ng aking dalisay na lahi,
Ikaw ay walang iba kundi isang langgam. Ang kanyang katawan ay nagsimulaling dumaan sa isang matinding pagbabago, na higit na lumampas sa anyo ni Luo Qingyan, habang ang Rahulong Spear sa kanyang kamay ay naging isang mahabang bahagi ng gulugod. Ang nakapangingilabot at maputlang puting gulugod nito ay biglang humagupit sa himpapawid. Dalawang mababangis at sinaunang kapangyarihan ang naghasik ng kaguluhan sa entablado ng arena, na nagdulot ng lagim sa lahat ng nanunood. Pinagmasdan ni Jiang Soren ang dalawa. Kung maging si Luo Qingyan ay hindi niya kapantay. Kung gayon sa mga sumisibol na nakababatang henerasyon, bukod kay Li Yunxiao. Sa mismong sandaling ito, biglang nagpakawala si Ron Xiang ng isang dumadagundong na Eitingal, isang pag-awit ng dragon na yumanig sa siyam na kalangitan. Biglang nanigas ang katawan ni Luo Qingyan. Sa ilalim ng pag-awit ng dragon na yun, talagang nakaramdam siya ng panginginig ng takot, isang ganap na panunupil na nagmumula sa herarkiya ng dugo. Nagsalita siya sa matinding gulat, ang iyong dugo. Ha ha ha. Ipinakita ni Ron Xiang ang kanyang mga pangil at sumabog sa isang masiglang halakhak. Ang aking dugo ay napadalisay sa antas na halos kapantay na ng sinaunang ninuno, paano ito may kukumpara sa basurang tulad mo? Rahu9 Spine Whip. Itinaas niya ng mataas ang maputlang latigong buto habang pumupulupot ito sa hugis ng isang nakadukwang na dragon. Isang nakatatakot na kapangyarihan ng dragon ang dumadagundong na sumabog mula sa katawan ni Ron Xiang. Habang ang gulugad ng dragon ay marahas na hamampas pababa, na malakas na bumangga laban sa ningning ng sibat ng Desolate God Spear. Ang mapaniil at mabangis na momentum ni Luo Qingyan ay agad na nawasak, habang ang nakatatakot na puwersa ay direktang hamampas sa kanyang katawan. Sa isang hampas lamang, ang katawan ng demonyong dragon ni Luo Qingyan ay sumabog at naging tadtad na laman at dugo. Nangangatog, ay nalalayan niya ang kanyang sarili gamit ang Desolate God Spear. Ngunit ang kanyang mga binti ay walang kontrol na ng inig, isang matinding takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sukdulang presyon ng herarkiya ng dugo ay nagpahirap sa kanya na labanan ang maharlikang kapangyarihan ng dragon. Habang lalo niyang pinaiikot ang kanyang enerhiya ng dragon, lalo siyang nakakaramdam ng labis na pagnanais na magpatira pa ng nakaluhod.